Pinuri ni Coach Norman ng Indonesia matapos talunin ang Gilas sa bakbakan sa semis, kasabay ang pahayag na masaya sila sa panalong itinala para makaakyat sa final versus Thailand. Humanga naman ang Indonesia sa ipinakitang galing ng Gilas Pilipinas laban sa kanilang pambansang koponan, at si Moses Morgan ng Thailand sinabing wala silang ibang hangad at tila kumpiyansa na makukuha nila ang gold medal. Ibinunyag din niya na ilang buwan na silang nagtitraining para dito. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nagbigay ng pahayag si Coach Norman matapos ang matagumpay na pag-akyat sa final ng SEA Games kung saan makakaharap nila ang host na Thailand. Sa kanyang pahayag, binigyan niya ng kredito ang kalaban kasabay ng pag-amin na may nagawa silang sablay na desisyon versus Indonesia. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Roman Suras ng ABS-CBN News. Panalo is panalo. Masaya kami dito. Nagkaroon kami ng pagkakataong umusad patungo sa finals. Kailangan namin bigyan ng kredito ang kalabang koponan. Hindi sila sumuko at patuloy silang lumaban. May nagawa rin kaming ilang sablay na desisyon sa huling bahagi ng laro pagdating sa decision making. Pero kailangan naming manatiling matatag, manalo at makapasok sa finals. So aminado naman si Coach Norman na may mga sablay silang desisyon kahapon nang bakbakan nila yung Indonesia, di ba? Lahat naman siguro tayo tumutok doon at kitang-kita natin kung ano ang ginawang pagbangon ng Gilas mula sa 14 na kalamangan ng Indonesia hanggang sa tuluyan nilang agawin ng trono sa pagpasok ng third quarter. Nung matapos ang second quarter kasi, isa na lang yung natitirang lamang doon. At mula doon, hindi na sila lumingon. Sa kasamaang palad, nakita din natin kung paano sila nag-collapse sa dulo ng laban. Halos 4 or 3 minuto na lang ata yun Malaki pa yung lamang ng Gilas kung hindi tayo nagkakamali. 14 din siya or 12, di ba? Pero nahabol na nga siya ng Indonesia doon. Tingin ko doon ang naging diskarte nila gamitin ang oras para sa kalaban. At dahil ginamit nila yan bilang bentahe sana, nawala sila sa focus. Yung hustle nila sa mga nagdaang minuto, biglang nawala yon at napunta sa Indonesia, di ba? Nabaligtad Mula doon, humarurot na yung kalaban hanggang sa may mga tawag na ang referee na masakit para sa Gilas Pilipinas. Na-out na rin si Parks. Moving forward mga playoffs, nanalo tayo at tama si Coach Norman. A win is a win. Panalo is panalo. Kahit ilan ang lamang nila dyan, kahit nahabol ang malaking lamang, ang mahalaga siguro pasok tayo sa final. At dahil sa nangyaring yan, ng pag-collapse, posibleng maging mahigpit si Coach Norman versus Thailand dito sa final. Iba na kasi ito Finale na to. So dito natin makikita yung tigas nila kung hanggang saan talaga ang kaya nilang ibigay. Kahapon versus Indonesia, para silang tigre, di ba? Ang titigas nila. Kaya sana maduplika nila yung performance na yun. Except syempre, yung pag-collapse nila sa dulo, di ba? At ang nakikita natin dito, bakit nila nagawa yun, is yung pagiging consistent ng mga bata ni Coach Norman unang-una sa 3-point area. Syempre, isa lang yun sa mga rason. Pero malaking bahagi yun ng panalo nila dyan. Yun yung bala na kinakailangan nila ulit ngayon versus Thailand. So hopefully, maging consistent ulit sila. Of course, team effort naman yan. Lahat sila may ambag dyan. Kung papuri sa Indonesia ang ibinigay ni Coach Norman, bunga ng katatagan kahit lubog sa bakbakan. Tila hinangaan naman ng Indonesia ang ipinakitang bangis ng grupo. Inihalin tulad pa nila ito sa ipinakikitang galing ng kanilang mga kababayan sa larong badminton. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang sinabi ni Yaya CC sa Instagram account ng Team Nas Basket sa instagram.com. Ang basketball sa Pilipinas parang badminton sa Indonesia. Kahit pa hindi nila isinasalang or binibigyang din ng pangalawang manlalaro, sila pa rin ang pinakamagaling. Naglalaro sila ng basketball sa mga eskinita ng mga baryo tulad ng isang batang Indonesian na naglalaro ng badminton sa harap ng kanilang bahay. Nasa kanila na kagad ang likas na galing. Hanga talaga sila kasi alam nila na Team C yung ipinadala ng Pilipinas pero nakuha pa rin nilang makapasok sa finals, di ba? Nagulpi pa sila sa kabila ng matitigas nilang players ang nasa hanay nila. Bukod dyan, alam din nila na isang Pilipinas sa ginipit talaga ng Thailand pagdating sa players ng basketball. Papalit-palit kasi sila ng rule na gagamitin. Kaya ang resulta, walang matinong practice and of course walang chemistry yung koponan, di ba? Partida pa yan. Pero kapag kailangang itakas ang panalo, kinakaya nilang gawin. Yun ang isa sa mga rason bakit sinabi ni Yaya at Sisi na may likas na galing ang manlalaro sa Pilipinas. Ang totoo niyan mga ka-playoffs, kung dadalawin mo ang social media platform nila, wala silang bitterness. Hindi sila nagalit dahil natalo sila. Hindi sila naina sa Gilas dahil tinalo sila sa semifinals.
final. Ang mababasa mo lang sa kanila is may bukas ang kanilang koponan dahil sa ipinakita nilang galaw laban sa Gilas sa mga crucial na minuto. Lumabang kasi sila, di ba? Hindi sila basta-basta nawala sa circulation. Kaya sobrang credit din talaga sa mga players natin kasi hindi sila bumigay sa sobrang pressure ng laban doon. Tingin natin si Bolik, nakaramdam siya ng pressure doon eh. Yung free throw niya, hindi pumasok yung una, di ba? Yung last second, di ba? Yung pangalawa lang yung pumasok. Pero sa dulo, nung nasa Indonesia na ang bola sa natitirang 7.2 seconds ng laban, honest defense na yung pinakita nila. Walang nag-foul para masiguro na sila yung tatanghalin panalo doon. Kung kasi nagkataon na sumablay sila sa oras na yon, katulad halimbawa na nag-foul sila, posibleng magbago yung resulta. Yun lang naman yun eh. Kung walang pait sa puso ng Indonesia ang pagkatalo, tila sinisiguro naman ng Thailand na sila ang tatanghaling kampyon sa kasalukuyang ginaganap na SEA Games. Ayon sa sinabi ni Moses Morgan, nag-training sila ng ilang buwan para makopong ginto sa SEA Games. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Moses Morgan sa video na inilabas ni Gilas Muse sa kanyang official X or Twitter account. Yan yung goal. Kung uupo ako rito at magsabi ng mas mababa pa riyan, mali ako. Pero alam mo, ginto talaga target namin. Siguradong yun ang lalabanan namin. Kaya nga namin to ginagawa eh. Meron kaming kuponan na kayang gawin yan. 3 buwan na kami naghahanda para rito at napakaganda ng grupong meron kami. Eto na naman tayo mga playoffs. Kabugan na naman to Base kay Moses Morgan go for gold sila. Wala silang ibang option at wala silang ibang hangad kung hindi ang gold medal. At syempre magagawa lang nila yan kung matatalo nila ang inspiradong Gilas Pilipinas. Obvious naman na kaya nila, kaya ng Thailand. Pero hindi basta bibigay ang Gilas Pilipinas dito eh. Magkakaroon lang siguro ng problema ang Gilas kung hindi magiging maganda ang hatol ng mga opisyales na naataasang mag-cover ng bakbakan, di ba? Pero kung magiging patas ang pagmamando nila dyan, tingin naman natin, atin pa rin ang gold medal kahit nag-practice na ang Thailand ng ilang buwan kumpara sa Pilipinas na magic bunot yung ginawa, di ba? Walang practice na matino dahil sa kagagawa na rin ng Thailand. Yung mga ganitong statement mga ka-playoffs, yung sinabi ni Moses Morgan, hamon to sa Gilas Pilipinas. Mas pinag-iinit niya yung hangarin ng Gilas na idepensa ang gold medal dito sa SEA Games. Matigas kasi wala daw silang hangad kung hindi ang gold. Lahat naman ganun ang hangad talaga, di ba? Kaya siguro, malaman na lang natin kapag tumunog na yung final buzzer. Dasal lang natin na hindi maratel yung Gilas. Hindi sila mag-collapse katulad kahapon versus Indonesia. So, abangan natin itong mga playoffs. Base sa inilabas na sked ng SBP, ganap na alas 8 ng gabi yung laban. Magbaon tayo ng popcorn habang nanonood So guys, maraming salamat.